Tayo sa ating palatuntunan, vote counting machines. Ngayon, pag-usapan po natin yan dahil papalapit ng eleksyon with IT expert ka Jerry Liao. Sir Jerry, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Siyempre, magandang umaga sa ating mga boss. Okay, anong pinagkaiba ng PCOS at ang VCM, Sir Jerry? Well, ito mas marami na tong features, Okay. no? But at ganun pa din, isusubo natin yung mga balota, babasahin niya. But yun nga, marami siya mga security features na idinagdag dito. So, iba yung PCOS. Ito, bumili ng bagong parang PCOS, dinagdagan ng features. Yes, tapos iniba nila yung pangalan. They called it VCM now. Okay, so binili natin to. Yung dating PCOS, nandun sa bodega tinambak. Nakalagak. Masustain na pera doon. Ito yung VCM naman, na parang PCOS, nirentahan ba natin to? Binili? To the best of my knowledge, binilist natin ito, no? Para magamit nga dito sa election Di ba natin. nakikita parang magrenta na lang sana upang sa Well, sa personal na opinion ko, kung ako yun, feeling ko mas maganda pag nirentahan. No? Kasi nga, not for anything else, pero alam mo naman pagdating sa teknolohiya, ang bilis ng pagbabago, hindi ba? So, by the time na dumating yung 2022, yung next election mo, may mga makabagong parang teknolohiya na nandyan. Anong gagawin natin? Bibili ba tayo uli? Or are we going to stick with what we have right now na by 6 years after, medyo luma na, hindi ba? So, siguro titignan ko sa 2022, baka touchscreen na sana, no? touchscreen na siguro yan. Oo, mas kasi maganda siguro. ginagamit ngayon eh. So parang kung ganun mangyayari, wag naman sana, baka makitambak na naman sa bodega yung mga VCMs natin. Hindi ko alam. Anyway, sayang yung pera. Anyway, Sir Jerry, maraming aberya. Pero although smooth naman ang operation ng VCM, yung konting aberya, ano masasabi niyo tungkol dyan? Well, sa lahat naman ng mga processes, no, that's part ng isang proseso na magkaroon ng mga ganyang mga glitches, no? Opo. So, like yung nangyari nga dito sa pagsusubo ng mga balota, ang naging problema kasi doon yung balota mismo, hindi na recognize nung machine, ano? For a number of reasons, no? So, ang kailangan lang talaga dyan, yung collaboration between, of course, yung COMELEC at yung sa nagpiprint, no? Sa National Printing Office, na ito yung specification na kailangan ko, walang labis, walang sobra, no? Kasi pag may nadagdag na dot dito o may konting linya dito, hindi nababasahin nung makina, no? So, dapat ganun. So, since ngayon, nagpiprint na sila, so, ang mangyayari dyan, isusubo uli yan, no? Itetest uli isa-isa, tapos yung mga balota na hindi mababasa, iisang tabi muna, parang ganyan. Tapos, more than that, syempre, kailangan i-explain mo sa mga botante na pagdating ng halalan, ito yung mga bagay na hindi nyo maaring gawin, no? Hindi pwedeng madumihan, hindi pwedeng matupi, dahil kung merong mga ganitong paglabag, hindi rin babasahin yan ng makina. So, kailangan malinaw lahat yan. Kasi, alam mo naman, ibang usapan yung pagdating ng halalan, hindi babasahin ng makina yung balota ko. Hindi basta-basta matatanggap yan ng botante na sabihin mo, madumi to, nadumihan to, natupi to. Siyempre, they want their votes to be counted, no? So, it has to be very clear na ito yung mga bawal. Kasi kung nagawa mo to, hindi na babasahin ng makina yung balota mo. Tama bang ginawa nila ngayon ng mock election? So dapat matagal na nilang ginawa yan upang siguro makita ng aberya at maging smooth talaga ang takbo ng election natin, Sir Jerry? Well, of course, always, no, kailangan maaga na nagawa. Mas maaga dapat. Yes, oo. Although sinasabi nga nila, it's parang blessing in disguise. Kasi nga, nakita daw ngayon. Totoo naman, no, at least nakita ngayon kaysa naman sa election na. Pero ang tinatanong ng nakakarami, bakit ngayon lang? Sana mas naagahan, nakita na kaagad para masunan kaagatin. Hindi ka parang nagtayo ng di ba? Pero may oras pa tayo. Kaya naman, ba? kaya naman. natin. Oo, kaya naman. Well, doon sa on-ballot rejection, transmission ng signal, electric supply, like what happened in Basilan, ano masasabi yung tungkol doon? May mga glitches pa rin doon, sir. Well, yun yung mga, dapat meron tayong contingency plan kasi expected yan. Pwedeng mawala ng kuryente, no? So, siyempre, kailangan meron ka mga genset siguro dyan, no? Na nakaabang, no? Tapos, siyempre, yung makina mismo pwedeng masira on that day. So, baka pwedeng dapat may backup ka o kung nasaan man dyan, pwede akong kumuha ng makina. In as far as transmission is concerned, of course, yung signal, no? Baka ma-pinpoint natin ngayon aling parte dito ang medyo mahina ang signal. Baka pwedeng kausapin natin yung mga telco operators at sabihin na, itong mga parte na to, mga lugar na to, baka maaari pagdating ng election day,
medyo lakasan nyo naman yung signal dito, parang ganyan. So lahat yan dapat na-anticipate natin at nagagawa na natin ng plano. So, ibig sabihin nun, talagang SIM card na mga ordinary SIM card lang na mga telcos gagamitin natin sa transmission. Meron sila binanggit na satellite. Ano ba maganda, satellite o? Sa amin nila, SIM card yung gagamitin eh. Depende siguro kung ano yung available at that time. Pero narinig ko, they're also considering using a satellite. Tapos meron din yung mga SIM cards, no? So, SIM cards basically parang nasa phone mo lang, no? Meron tayong mga portable Wi-Fi din dyan. Minsan kasi may mga, alam mo naman, mga telcos natin dito, di ba? Mga drop calls o wala signal. Yan ang nakakatakot eh. Why not gawin na lang backup yung SIM card? Mas maganda ba kung i-satellite na lang talaga, sir? Kung available lahat, siyempre mas maganda. Medyo mahal nga lang. Oo. Pero kung magta-transmit ka naman, yun nga, you just have to coordinate with the telco operators na itong araw na ito, bigyan nyo naman ng magagandang signal o lakasan nyo yung signal dito sa mga lugar na to para naman makatransmit sila kaagad. Ano pang nakikita ninyong problema, Sir Jerry, doon po sa entire voting process? Andun yung preparation, voting, counting, consolidation, canvassing, at yung transmission of votes no, sa lahat no, ng mga presinto papunta doon sa kanilang warehouses sa Santa Rosa, Laguna ng COMELEC. Well, ang nakikita ko lang dito, of course, yung mga nabanggit mo lahat, given yan. Pwedeng mangyari yan. Yes. You just have to have a contingency plan. Pero dapat yung information dissemination sa mga voters, kailangan, yun nga, sabi ko, edukasyon. Kailangan alam ng mga botante natin, ano ba ang maaring mangyari? No? Ano ba yung proseso? At gaya ng, if you're going to base it on previous elections, ang pinakamalaking problema is yung pangalan. Yes. No? Dito ba ako nakalista? Dito ba ako boboto? Dapat yan maayos din yan. No? Kasi kung nagka-problema dyan sa simula pa lang, makikita mo yung tiwala ng botante, medyo masishaken yun, no? Magagalaw. Parang, bakit wala pangalan ko dito? Ba't napunta doon? So, yung from start to end, kailangan maayos, malinis, at kailangan nga nasasabi sa botante ano yung totoong proseso, ano yung tamang proseso, at kailangan masunod yun. Kasi kung may maiba ka doon, dyan nalalabas yung pagdududa. Kung baka may nangyayari dyan, parang ganyan. So, yun ang dapat nating maiwasan. Not only as an IT expert, but isang botante din. Kayo ba'y pabor dito sa desisyon ng COMELEC na hindi sila maglalabas ng printed record of voters? Ito yung voters registry verification paper na parang resibo. Yes, Sa ganun. yes, oo. Sabi nila, para maiwasan daw yung vote buying. Sir Jerry. Sa akin, again, in my own opinion, ako, mas pabor ako sa meron. Okay. No? Para naman, kasi nga, again, going back to the trust, no? Kasi sinasabi ng mga tao, pag sinubo yung balota ko, paano ko nakakasiguro na yun talaga ang binilang o yun ba yung napasok, Totoo di yan. ba? So yung parang slip o yung resibo nga na magpapakita sa akin na ito yung mga binoto mo, ito yung nakita ng makina. Tapos ang solusyon nga, kung sinasabi mo baka pwedeng vote buying, hindi wag mo ipalabas. Iwan mo sa loob. Tignan ko lang, di ba? Pwede naman ganon, no? Pero of course, that's my own opinion. Pero feeling ko, kailangan merong ganun sana para mapatunayan nga sa botante na ito ang nakita ng makina sa boto mo. Okay, thank you so much. Si Sir Jerry Lau po yan, isang IT expert. Good morning again, sir. Good morning. Okay.